Sa isang liblib na baryong napapaligiran ng palayan, punso at kakahuyan, naninirahan ng isang binatang kilala sa pangalang Kaloy. Siya ay 17 taong gulang lamang, ngunit batid na ng lahat sa baryo na isa siyang huwarang anak, masipag na magsasaka at may puso para sa kapwa. Ulila na si Kaloy sa ama't ina at mula pagkabatay siya na lamang ang bumubuhay sa sarili. Wala siyang ari-ariang mana kundi isang lumang kubo, isang kalabaw na pagod na at isang kapirasong palayan sa paanan ng bundok San Roque. Kahit kulang sa kagamitan at puhunan, hindi nawawalan ng pag-asa si Kaloy. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, ay bumabangon na siya upang magbungkal ng lupa. Itinatali niya ang kalabaw sa araro, pinupukaw ang antok sa pamamagitan ng malamig na tubig batis at hinaharana ang kanyang mga tanim ng payak na awitin upang mapawi ang pagod. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan at kasipagan, madalas siyang maging tampulan ng panunukso at panlalait ng mga taga-baryo. Bakit ka pa nagsasaka, Kaloy? Wala ka namang inaasahang ginhawa riyan. Wika ng isang mayamang anak ng may-ari ng malaking lupa. Ang masipag ay hindi yumayaman, kundi ang tuso, dagdag pa ng iba. Hindi na lang pinapansin ni Kaloy ang mga iyon. Naniniwala siyang ang mabuti pinagpapala kahit pa mabagal ang dating. Isang hapon, habang pauwi siya mula sa palayan at tinutulak ang kariton ng dayami, may narinig siyang mahinang ungol mula sa masukal na bahagi ng daan patungong ilog. Sa kuryosidad, inihinto niya ang kariton at tinungo ang pinanggalingan ng ungol. Arf, arf, hung. Isang itim na aso, payat, duguan ng isang paa at may sugat sa leeg. Ang natagpuan niya sa likod ng mga damuhan. Agad siyang lumuhod at tinapik ito ng dahan-dahan. "Huwag kang matakot, hindi ako nananakit," bulong ni Kaloy habang marahang inaabot ang aso. Tumahol ito ng mahina, ngunit hindi umatras. Sa halip, tila ba kinikilala siya agad ng hayop. Nang hawakan niya ang ulo nito, isang kakaibang pakiramdam ang dumaan sa kanyang palad, mainit, para bang may init ng damdaming hindi hayop kundi tao ang pinanggagalingan. Agad niyang ibinalot sa kanyang lumang sako ang aso at isinakay sa kariton. Sa kabila ng pagod, tinahak niya ang mas matarik na daan pauwi para maiwasang maalog pa lalo ang sugatang aso. Sa kanilang kubo, nilinis ni Kaloy ang sugat ng aso, pinainom ng tubig mula sa banga at nilagyan ng dinikdik na dahon ng bayabas. Hindi man sanay sa pag-aalaga ng hayop, sinunod niya ang mga itinuro noon ng kanyang ina noong siya'y bata pa, mga halamang gamot at pangunang lunas. Kinabukasan, pagkagising niya, nakita niyang nakatayo na ang aso sa may gilid ng banig. Tahimik itong nakatingin sa kanya at nang tumitig siya pabalik, parang may sinasabi ang mga mata nito. "Buhay ka pa. Salamat," usal ni Kaloy. "Siguro dapat kitang bigyan ng pangalan." Tumahol ang aso. Isang tahol na malinaw at may tunog na parang sagot. Itim ka. Pero hindi kita tatawaging itim. Masyado kang matalino para sa pangkaraniwang pangalan." Napangiti si Kaloy. "Simula ngayon tatawagin kitang Bagani." Muli, tumahol ang aso. At pagkaraan ng ilang saglit, tumayo ito at dahan-dahang lumapit kay Kaloy. Inilapit ang ilong sa kamay ng binata na tila nagpapasalamat. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng buhay ni Kaloy si Bagani. Kapansin-pansin na mabilis gumaling ang sugat ng aso. At higit sa lahat, tila ba nauunawaan ni Bagani ang bawat salitang binibitawan ni Kaloy. "Bagani, bantayan mo ang palay habang pumupunta ako sa ilog," sabi ng binata isang araw. Tumahol si Bagani at naupo sa tabi ng sako ng palay. Hindi umalis ni lumingon sa iba. Isang umaga, habang nagsasaka si Kaloy, biglang tumakbo si Bagani palapit at tumahol ng sunod-sunod. "Bakit, Bagani?
Anong meron? Kumahol ulit ang aso at nang tingnan ni Kaloy ang direksyong tinatahak nito, may usok sa dulo ng palayan malapit sa punso sa may gubat. Agad niyang iniwan ang araro at sinundan si Bagani. Laking gulat niya nang makita ang dalawang batang lalaki mula sa kabilang baryo na palihim na sinusunog ang kanyang mga punla. "Hoy, tigilan niyo yan!" Nang makita siya ng dalawa, agad silang tumakbo. Humabol si Bagani, ngunit hindi upang manakit kundi para abutan sila at makilala. Nagtago sila sa damuhan, ngunit sa hindi maipaliwanag na paraan, nagawa ni Bagani na maipakita kay Kaloy kung saan sila nagtago. Parang alam ng aso kung paano ang taktika ng tao. Nang mahuli niya ang isa sa mga bata, umiiyak ito sa takot. Hindi sila sinaktan ni Kaloy. Sa halip, pinayuhan at pinakain pa bago pinauwi. "Bakit mo sila pinakawalan?" Tanong ng isang matandang magsasaka na nakakita sa pangyayari. "Hindi sila ang tunay na masama. Baka ginamit lang sila ng ibang may galit sa akin," sagot ni Kaloy. Ang pagpapatawad ay mas mabigat kaysa paghihiganti. Mula noon, naging usap-usapan sa baryo ang matalinong asong si Bagani at ang kabaitan ng binatang si Kaloy. Ngunit hindi alam ni Kaloy na may mas malalim pang dahilan kung bakit dumating sa kanyang buhay si Bagani. Isang misyon, isang tagpo ng kapalarang hindi niya sukat akalaing pagbabaguhin ang buong buhay niya. Makalipas ang ilang araw mula nang masunog ang bahagi ng palayan ni Kaloy, muling nanumbalik ang katahimikan sa kanyang buhay. Gaya ng nakagawian, nagbubungkal siya ng lupa tuwing umaga habang si Bagani ay nasa paligid, waring isang bantay na hindi natutulog. Minsan, tila sinusundan ni Bagani ang ihip ng hangin, parang may naaamoy o naririnig na hindi kayang damhin ng karaniwang tao. Isang hapon, habang nagkakape si Kaloy sa ilalim ng punong mangga sa tabi ng kanyang kubo, biglang tumahol si Bagani. Ngunit iba ang tahol na ito. Hindi ito tahol ng panganib, kundi tila isang pagtawag. "Ano na naman, Bagani?" tanong ni Kaloy habang bumangon. "May nakita ka ba?" Kumahol muli si Bagani at nagsimulang tumakbo patungo sa gubat sa direksyon ng punso kung saan nasunog ang palay ni Kaloy. Walang ano-ano'y sumunod ang binata, dala ang kanyang gulok bilang panangga sa makapal na damuhan. Hindi pa siya nakalalayo nang mapansin niyang nagbago ang ihip ng hangin. May kakaibang lamig ang dumampi sa kanyang balat at ang paligid ay tila biglang tumahimik, maging ang mga ibon ay tila tumigil sa pag-awit. Paglapit nila sa punso, napansin ni Kaloy na ang dating tuyot at itim na lupa mula sa pagkasunog ay ngayon ay tila nagsisimulang manumbalik sa sigla. May mga umuusbong na damo at halamang gamot sa paligid. Sa ibabaw ng punso, may mga halamang mukhang hindi pa niya kailanman nakita. May kulay asul na dahon at pulang bulaklak na umiilaw sa sikat ng araw. "Ano to?" bulong niya. Tahimik si Bagani, nakaupo sa gilid ng punso, nakatingin lang sa kanya. Nang maramdaman ni Kaloy ang parang bulong ng hangin, saglit siyang kinilabutan. Ngunit hindi ito bulong ng pananakot. Sa halip, tila ba may bumubulong sa kanyang damdamin. Ang gumagalang sa kalikasan ay pinapalad. Ang pusong dalisay ay ginagantimpalaan. Napatingin siya sa punso. Para bang ang lupa mismo ay may espiritu. Muling bumaling si Kaloy kay Bagani. "Ikaw ba ang dahilan kung bakit ako narito ngayon?" Kumahol si Bagani, isang beses lang. Matapos noon, tumakbo siya paikot sa punso at sinimulang hukayin ang isang bahagi nito. "Hoy! Huwag mong sirain yan! Baka galit ang mga espiritu riyan!" Pigil ni Kaloy, ngunit hindi tumigil si Bagani. At nang matanggal ang ilang bahagi ng lupa, may nakita si Kaloy na bagay sa ilalim. Isang lumang kahoy na kahon,
May ukit ng luma at sinaunang simbolo na tila ginamitan ng mainit na bakal. Marahang kinuha ni Kaloy ang kahon. Hindi niya maipaliwanag pero naramdaman niyang para itong parte ng isang bagay na matagal nang hinihintay siyang matagpuan. Pagbukas niya, isang maliliit na bagay ang bumungad. Isang maliit na medalyon na may ukit ng araw at buwan, isang piraso ng mutyang batong kulay jade, at isang papel na parang sinaunang sulat na nakabalot sa balat ng hayop. Basa pa ito kahit luma na. Binuksan niya at pinilit basahin ang sulat na nakasulat sa isang lumang baybayin. Sa magtataglay ng pusong busilak at kamay ng paggawa, sa iyo ipinagkakatiwala ang bantay ng kabundukan. Pag isang katawan ng hayop at tao, mabubuo ang kapangyarihan laban sa kasamaan. Napatitig si Kaloy kay Bagani at si Bagani ay tila ngumiti. Oo, ngumiti, habang nakaupo sa tabi ng punso. Para bang nauunawaan nito ang lahat ng nakasulat. Hindi ako naniniwala sa agimat pero parang napahawak siya sa medalyon. Mainit ito. Buhay. Bigla siyang nahilo at sa isang iglap ay para siyang nawala sa sarili. Sa kanyang paningin, may tila aninong anyo na lumulutang sa hangin. Isang matandang lalaking may mahaba at puting buhok, nakasuot ng balabal na gawa sa dahon at ugat ng puno. Ito ang nagsalita sa kanya. Kaloy, anak ng bukid, ang punso ay di basta-basta. May lihim na taglay ang lupaing ito, at ikaw ang napiling tagapangalaga. Si Bagani ay hindi karaniwang aso. Siya ay tagapagtanggol, tagapagbantay ng kalikasan. Isang nilikhang ginising lamang kapag may banta sa balanse ng kabundukan. At ang banta ay malapit nang dumating. Pagtingin ni Kaloy sa paligid, nagbalik ang kanyang ulirat. Nanginginig siya pero hindi sa takot. Sa hiwaga. Bagani, sino ka ba talaga? Tanong niya. Ang aso ay tahimik lang, ngunit ang titig nito ay puno ng karunungan. Simula noong araw na iyon, naramdaman ni Kaloy na may nagbago sa kanya. Mas mabilis na niyang natatapos ang gawain sa bukid. Mas matalas ang kanyang pandinig. At minsan, tila ba naririnig niya ang sinasabi ng mga hayop at kalikasan. Sa mga gabi, si Bagani ay laging nakabantay. Hindi natutulog, laging alerto. At isang gabi, habang siya ay nasa bubungan ng kubo, tumahol si Bagani ng 3 beses, mahaba, malalim at sunod-sunod. Tumilat si Kaloy, bumangon agad. At mula sa bintana, nakita niya ang isang anino sa gitna ng palayan, hindi tao, hindi hayop. At nang sundan niya ng tingin, bigla itong naglaho. Bagani! Bulong niya. Ito na ba ang sinasabi ng matanda? May paparating na panganib? Hindi sumagot si Bagani. Ngunit sa titig nito, alam niyang hindi pa ito ang huli. Simula pa lamang ito ng isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan, tila walang kakaibang nangyari. Maliban sa madalas na paglinga ni Kaloy sa paligid, tahimik ang buong palayan. Ngunit sa puso niya, alam niyang may nagbago na. Ang punso ay may lihim, si Bagani ay hindi ordinaryong aso, at ang medalyong kanyang natagpuan ay hindi basta palamuti. Habang sinusuyod niya ang palayan, kasunod si Bagani, napansin niyang may ilang bahagi ng mga tanim ay tila nadapuan ng kakaibang sakit. May dilaw na mantsa ang mga dahon, at ang ilan ay tila sinipsip mula sa ugat. Hindi ito dulot ng uod o kulisap. Ibang klaseng pinsala ito. Hindi ito karaniwang peste, bulong niya. Parang sinadya. Lumalim ang pag-aalala ni Kaloy nang mapansin niyang halos tuwing madaling araw, lumilitaw ang pagkasira. Isang gabi, nagpasya siyang magbantay. Umupo siya sa itaas ng kanyang tangkal, hawak ang gulok, at si Bagani ay nakahiga sa tabi, tila alerto rin.
Bandang 2:00 ng madaling araw, naramdaman ni Kaloy ang kakaibang lamig. Ang mga kuliglig ay tumigil sa paghuni. Ang mga alitap-tap ay unti-unting naglaho sa hangin at pagkatapos ay bumalot ang katahimikan. Ang uri ng katahimikang nakabibingi. Bigla, gumalaw si Bagani. Tumayo ito, tumingala sa dilim at umungol. Hindi tumahol, kundi umungol na tila may kinikilala sa paligid. Dahan-dahang tumayo si Kaloy. Naramdaman niyang unti-unting naglalakihan ang kanyang balahibo sa braso. Mula sa dulo ng palayan, may nakita siyang 2 pulang mata. Maliit, ngunit tila lumulutang. 1, 2, 3, 4. Lumilitaw isa-isa ang mga mata at lahat ay nakatitig sa kanya. Diyos ko, bulong niya. Hindi ito tao. Humakbang si Bagani, umatungal ng malakas. Isang dagundong na tahol na tila galing sa isang hayop na mas malaki sa aso. Nanginginig ang paligid at ilang saglit lang, nagtakbuhan palayo ang mga aninong may pulang mata. Nawala ang mga ito sa dilim na parang usok. Huminga ng malalim si Kaloy. Nilapitan niya si Bagani at hinaplos ito. Anong nilalang ang mga yon, ha? Tanong niya, nanginginig pa rin. At bakit parang ikaw lang ang kinatatakutan nila? Hindi sumagot si Bagani, ngunit sa kinabukasan, dinala siya nito sa kagubatan sa may paanan ng bundok, kung saan may isang matandang kuweba na nababalot ng damot-baging. Ang bungad nito ay may mga ukit gaya ng nasa lumang kahon. Sa loob, malamig, tahimik at mabigat ang hangin. Ngunit sa pinakaloob, may isang bato na bilog. May nakaukit na mga hugis na kahawig ng mga nakita niya sa medalyon. Dinala siya ni Bagani sa harap ng batong ito. Nang ilabas ni Kaloy ang kanyang medalyon, biglang lumiwanag ang buong paligid. Umilaw ang mga ukit sa pader ng kuweba. At sa isang kisap mata, lumitaw ang isang anyo sa liwanag. Hindi tao, hindi hayop. Isang espiritu na parang kaluluwa ng kalikasan. Kaloy, sabi ng boses, ikaw ang huling tagapagbantay. Si Bagani ay ang huling tagapagtanggol. Ngunit ang balanse ng mundo ay muling nababahiran ng dilim. Ang mga nilalang na lumilitaw sa gabi ay hindi galing sa mundo ng tao. Sila'y mga nilikha ng kasakiman at ang kanilang pinuno ay nagbabalik. Naguguluhan si Kaloy. Anong pinuno? Anong klaseng mga nilalang iyon? Mga tagapag-ani ng buhay. Mga nilalang na sumisipsip ng lakas mula sa lupa, halaman, hayop at tao. Isa kang magsasaka, Kaloy. Ikaw ang tagapangalaga ng lupang ito. Ngunit sa panahon ngayon, hindi sapat ang araro at palakol. Kailangan mong gamitin ang kapangyarihang taglay mo. Pero, paano ko magagamit ito? Ako'y isang simpleng magsasaka lang. Ang tunay na lakas ay hindi sa taas ng pinag-aralan o dami ng ari-arian. Ito'y nasa dalisay na layunin. Ang medalyon ay iyong panangga. Ang mutya ay iyong talisman. At si Bagani, siya ang iyong gabay. Pagkatapos ng liwanag, nawala ang anino. Nanatili si Kaloy sa loob ng kuweba ng ilang minuto, pilit na iniintindi ang kahulugan ng lahat. Nang lumabas siya, tila mas malinaw na ang layunin ng kanyang buhay. Hindi lamang siya magsasaka, isa siyang tagapangalaga ng kalikasan. At kung ang mga nilalang na iyon ay muling lilitaw, kailangan niyang maging handa. Pag-uwi niya, nagsimula siyang gumawa ng mga anting-anting mula sa mga halamang nakita niya sa punso. Pinutol niya ang ilang tangkay, pinakuluan, pinatuyo, at isinalin sa sisidlang bao ng niyog. Ginawa niya itong pampahid sa kanyang gulok at sa katawan ni Bagani. Muli siyang nagbantay sa gabi, at muli lumitaw ang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila umatras. Isa sa mga nilalang ay lumapit. Ang katawan nito'y payat,
baloktot, may matutulis na kuko at balat na tila tuyot na dahon. Ang ngipin ay matutulis at ang hininga ay amoy bulok na dugo. Tumahol si Bagani, tumalon sa ere at inundayan ang nilalang ng matalim na kagat. Isang sigaw ng halimaw ang gumising sa gabi. Si Kaloy naman ay tumakbo, dala ang gulok. Inundayan niya ng taga ang isang nilalang na lumalapit sa kanyang pananim. Nang tamaan ng kanyang gulok ang katawan nito, tila nagliyab ito at nagsimulang matunaw. Ang gulok, ang agimat, bulong niya. Umeepekto. Nagtulungan si Kaloy at si Bagani at nang matapos ang laban, 3 nilalang ang nakabulagta sa damuhan. Nang silayan ng sikat ng araw, naging abo ang kanilang mga katawan at ang mga pananim ay tila muling nabuhay. Ngunit alam ni Kaloy, hindi pa tapos ang lahat. Ito ay simula pa lamang. Makalipas ang ilang araw mula sa madugong engkwentro sa palayan, naging tahimik ang paligid. Walang aninong muling lumitaw. Walang pulang mata na bumalot sa dilim. Ngunit sa puso ni Kaloy, batid niyang pansamantala lamang ang katahimikan. Si Bagani ay mas naging alerto. Tuwing dapit hapon, tumitigil ito sa pag-ikot at tumatayo sa itaas ng tangkal, nakatingin sa malayo, tila nag-aabang. Si Kaloy naman ay patuloy na nagsasanay. Ginugugol niya ang umaga sa pagsasaka at tuwing hapon ay nag-eensayo ng pagtaga, pag-iwas at pagkilos habang may bitbit na gulok. Sa bawat hakbang, hawak niya ang medalyon at sa tuwing pinapahid niya ang halamang ugat na pinakuluan sa kanyang armas, nagliliwanag ito ng bahagya. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Kaloy, napabalikwas siya ng bangon dahil sa sunod-sunod na pag-ungol ni Bagani. Bagani? Tanong niya habang inaabot ang lampara. Ngunit bago pa niya ito masindihan, may malakas na dagundong sa bubong ng kanyang kubo, parang may mabigat na bumagsak. Sumunod ay ang marahang pagkamot ng kuko sa bubong. Paulit-ulit, mabagal, at nanlilisik sa pandinig. Dali-daling kinuha ni Kaloy ang kanyang gulok at medalyon. Lumabas siya ng bahay, bitbit ang lampara. Sa harap ng kanyang kubo, nanatiling kalmado si Bagani, pero nakatitig ito sa kisame. May nasa itaas natin, bulong ni Kaloy. Biglang tumalon si Bagani, isang matulin at mataas na lundag. Sa ere, narinig ni Kaloy ang malakas na sigawan. Tila 2 hayop ang naglalabanan sa bubong. Mabilis siyang umikot sa gilid ng kubo, itinutok ang lampara pa itaas. Doon niya nakita ang isang nilalang. Mas malaki kaysa sa mga naunang kanyang nakaharap. Ang balat nito ay kulay abo, puno ng galis at sugat. Ang mga mata nito'y kulay dilaw at may pakpak itong parang sa paniki. Isang aswang? Bulong niya. Napaatras si Kaloy. Noon lamang siya nakakita ng ganoong nilalang ng harapan. Hindi ito simpleng multo o ligaw na kaluluwa, isa itong buhay na halimaw. Humarang si Bagani, ipinagtanggol siya pero nasiko ng nilalang at tumilapon sa tabi ng puno ng mangga. Natahimik si Bagani. Bagani! Sigaw ni Kaloy. Lumapit ang halimaw sa kanya, unti-unting gumagapang pababa ng bubong. Ang bawat galaw nito ay tila nagdadala ng masamang hangin, parang nabubulok ang mga halaman sa dinaraanan. Sa isang iglap, umatake ito. Subalit dahil sa mabilis na reflexes ni Kaloy at gabay ng kanyang medalyon, naiwasan niya ang matutulis nitong kuko. Tinaga niya ito gamit ang kanyang gulok, isang malinis na hiwa sa balikat ng halimaw. Tumili ito at umurong. Ngunit hindi ito nasugatan gaya ng inaasahan. Ang balat nito ay tila lumalaban sa gulok, parang may sariling agimat. Nang muling umatake, muntik nang tamaan si Kaloy sa dibdib. Sa lakas ng ihip ng pakpak nito, nalaglag ang kanyang lampara at nabasag. Dilim, tahimik, at malamig. Hinawakan ni Kaloy ang medalyon. Mariing pinikit ang mga mata. Kung anuman ang kapangyarihang taglay mo, ngayon ko kailangan.
pabulong niyang dasal. Maya-maya'y may init na bumalot sa kanyang palad. Ang medalyon ay muling nagliwanag, mas matingkad kaysa dati. Ang liwanag ay parang apoy at tumagos ito sa dilim. Napaatras ang halimaw. Muli siyang humawak sa gulok. Sa isang pagtalon, tinaga niya ito sa leeg. Sa pagkakataong ito, ang hiwa ay malalim. Ang halimaw ay napatili sa sakit at biglang naglaho, naging usok at nilamon ng hangin. Lumapit si Kaloy kay Bagani, agad itong niyakap. May sugat ito sa tagiliran, ngunit buhay. "Salamat sa iyo, kaibigan," bulong niya. "Hindi kita papabayaan." Kinabukasan, dinala niya si Bagani sa punso at doon niya ito ginamot gamit ang mga halamang kanyang natutunan sa kuweba. Habang ginagamot, lumitaw ang liwanag sa punso. Isang bulong ang kanyang narinig. Hindi mo kayang harapin ang panganib mag-isa. Mayroon pang iba. Napakunot noo si Kaloy. "Iba?" Sumagot muli ang boses, mas malinaw. "Ang iba ay gaya mo. Tagapangalaga. Hanapin mo siya sa kabilang lambak. Siya ang anak ng isang manggagamot. Magkakaroon kayo ng parehong layunin." Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Kaloy sa paglalakbay patungo sa kabilang lambak. Bitbit si Bagani at ang matinding hangarin na unawain ang kanyang papel sa mundong puno ng lihim, dilim at kababalaghan. Madaling araw pa lamang ay naglakbay na si Kaloy patungo sa kabilang lambak, isang lugar na ayon sa matatanda ay tigib ng makakapal na puno, masukal na landas at hindi palaging tinatahak ng mga karaniwang tao. Bitbit niya ang kanyang gulok, ang medalyon, ilang tuyong pagkain at si Bagani na ngayoy magaling na at muling puno ng sigla. Habang naglalakad sila sa masukal na daan, ramdam ni Kaloy ang katahimikan ng paligid. Tila pinapanood sila ng mga matang hindi nakikita. Ang ihip ng hangin ay malamig at may halong bulong, ngunit sa bawat hakbang ay matatag ang kanyang puso para sa kanyang mga mahal sa buhay at para sa kanyang baryo. Makalipas ang halos 3 oras na paglalakad, narating niya ang paanan ng bundok. Ayon sa alamat, sa paanan ng bundok na ito matatagpuan ang bahay sa lilim ng puno, tirahan ng isang batang manggagamot, anak ng pinakakilalang albularyo noon sa kabundukan. Bumungad sa kanya ang isang maliit na kubong yari sa kawayan at bubong na pawid, nakatayo sa gitna ng malawak na lupaing may halamang gamot, maliliit na puno ng banaba, lagundi, sambong at iba pa. Sa harap ng kubo ay may isang batang babae, mga 16 na taon pa lamang, nakasuot ng simpleng damit at may hawak na pamalong gawa sa ratan. Nanlaki ang mata ni Kaloy. Ang batang ito ay may presensya. Malalim ang kanyang tingin at kahit payapa ang muka, tila alam na nito ang kanyang pinagdadaanan. "Magandang araw," bati ni Kaloy. "Kaloy," sagot ng dalaga bago pa siya makapagsalita pa. "Inaantay na kita." Napahinto si Kaloy. "Paanong alam mo ang pangalan ko? Ang lupa ay may bulong. Ang hangin ay may dala. Ang apoy ng iyong medalyon ay sumiklab ilang gabi na ang nakakaraan. Narito iyon sa amin. Hindi ko man nakita, ngunit naramdaman ko." "Anong pangalan mo?" "Ako si Alinga. Anak ako ni Apo Elias, ang dating manggagamot at tagapagtanggol ng bundok na ito." Napatingin si Kaloy sa paligid. Maraming ukit sa mga kahoy na poste ng bahay. Mukha ng mga diwata, simbolo ng buwan, bituin at agimat. "Ako'y isinugo ng punso upang hanapin ka," ani Kaloy. "Sabi nila, kapwa tayong tagapangalaga." Tumango si Alinga. "Ang kadiliman na bumisita sa iyong baryo ay bahagi lamang ng mas malawak na galaw. Sa mga buwan na dumarating, babalik kang sinaunang anino, isang makalumang nilalang na matagal nang tinuligsa at ibinaon sa ilalim ng lupa. Ngunit muling nagigising dahil sa kasakiman ng tao, sa putol na punong sagrado sa ginulong balanse." Naginit ang batok ni Kaloy. "Iyon ang nakita ko, halimaw,"
malaki, mabangis. Parang hindi basta aswang. Hindi nga, mas masahol pa. Yumuko si Alinga at hinaplos ang lupa. Mula roon, sumulpot ang ilang ugat na tila buhay. Isa roon ay bumalot sa kanyang kamay at naging parang halamang nilutong pamahid. Kailangan mong palakasin pa ang sarili mo, Kaloy. Kahit may medalyon ka na, kulang pa yan sa harap ng sinaunang anino. Paano? Mag-ensayo ka dito. 3 araw lang. Bibigyan kita ng agimat ng hangin, ng tubig at ng apoy. Bawat isa ay may pagsubok. Tumahimik si Kaloy. Sa loob ng kanyang dibdib ay may kaba. Hindi dahil sa takot, kundi sa lalim ng panibagong pakikibaka. Tila ang bawat araw mula nang natagpuan niya ang medalyon ay paghahanda lamang sa mas malaki at mas madilim na tadhana. Unang araw, agimat ng hangin. Inakyat nila ang tuktok ng bundok, kung saan ang hangin ay tila may sariling buhay. Doon, hinarap ni Kaloy ang unang pagsubok, ang pakikipagbuno sa espiritu ng hangin, na anyo ng ulap at hangin na umiikot sa anyong tao. Kailangan niyang tapatan ito sa bilis at liksi. Sa bawat pag-atake ng ulap, kailangan niyang sumabay, umiwas, tumalon, at gumamit ng mga galaw na hindi niya kailanman nagamit. Duguan, pagod, at halos mawalan ng ulirat si Kaloy bago niya nakuha ang respeto ng hangin. Nang tuluyang nawala ang ulap, iniwan nito ang isang pulseras na gawa sa pinatigas na ulap at bulak ng baging. Ito ang agimat ng hangin, pampabilis ng kilos at pampatulis ng pandinig. Ikalawang araw, agimat ng tubig. Dinala siya ni Alinga sa lawa sa gitna ng kagubatan. Doon, kinaharap ni Kaloy ang nilalang sa ilalim ng tubig. Isang engkanto ng ilog na tinatawag na Siliwan, isang multong nilunod ng mga kasalanan. Kailangan niyang harapin ang mga alaala ng kanyang ama, mga pangakong hindi natupad, mga panahong pinanghinaan siya ng loob. Habang lumulubog siya sa ilalim ng tubig, narinig niya ang boses ng kanyang ama. Kaloy, hindi kita naiwan. Ang anting-anting ay ipinasa sa iyo dahil ikaw ang karapat-dapat. Huwag kang matakot. Dahil sa lakas ng loob, nailigtas niya ang sarili sa kalalimang halos sumakal sa kanya. Mula sa kailaliman, umahon siya hawak ang puting bato, agimat ng tubig. Ikinabit ito ni Alinga sa kanyang sinturon. Ikatlong araw, agimat ng apoy. Ito ang pinakamahirap. Kailangan niyang maglakad sa gitna ng apoy. Literal na apoy na hindi basta ordinaryo. Isa itong apo sa mandurugo, isang apoy na nabubuhay sa dugo ng mga sinungaling. Habang naglalakad siya sa pagitan ng apoy, sumisigaw ito ng paninisi. Wala kang kwenta. Mapapahamak ang lahat dahil sa iyo, duwag. Ngunit hindi siya natinag. Hindi ako perpekto, pero hindi ako tatalikod. Sa sigaw niyang iyon, humupa ang apoy. Sa gitna ng abo, may isang pulang batong parang apoy na kristal, agimat ng apoy. Sa pagtatapos ng ikatlong araw, lumuhod si Kaloy sa harap ni Alinga. Ano na ang susunod? Ngumiti ang dalaga. Ngayon ay handa ka na, ngunit hindi pa tapos ang iyong paglalakbay. Sumandig si Bagani sa tabi niya at parang alam nitong malapit na ang tunay na laban. Babalik tayo sa iyong baryo, sabi ni Alinga, dahil ang kasunod na kabanata ay ang pagbabalik ng sinaunang anino. 3 araw ang lumipas buhat ng simulan ni Kaloy ang pagsasanay sa ilalim ng patnubay ni Alinga. Sa bawat agimat na natamo niya, hangin, tubig at apoy, tila isang bagong anyo ng kanyang pagkatao ang nabuo. Wala na ang dating payak at takot na binatang magsasaka. Sa kanyang mga mata, bakas ang paninindigan ng isang tagapagtanggol. Bitbit niya ang mga agimat, ang medalyong ibinigay ng punso, at syempre, si Bagani.
ang matalinong asong naging kaagapay niya sa lahat ng pagsubok. Sa tabi nila ay si Alinga, tanga ng isang baston na yari sa punong balete na ayon sa kanya ay may kakayahang basagin ang mga mahika ng kadiliman. Nang marating nila ang bungad ng baryo ni Kaloy, bumungad sa kanila ang katahimikang hindi natural. Walang ingay ng manok, walang mga batang naglalaro. Maging ang huni ng mga kuliglig ay tila nawala. May masamang enerhiya rito, ani Alinga habang pinikit ang mga mata at hinaplos ang lupa. Si Bagani ay tahimik na nagmamasid. Ang ilong ay tila umaamoy ng hindi pangkaraniwan. "Kaloy," mahinang sambit ni Alinga. Ang kadilimang iyon, nasa ilalim na ng lupa. Unti-unti na itong lumalawak. May awit akong naririnig mula sa mga ugat ng punong nasunog. Awit ng galit, ng pagkagutom, ng kasamaan. Pumasok sila sa baryo. Wala ni isang tao sa mga daan. Sarado ang mga pinto ng bahay. Maging ang bahay ni Tia Domeng, ang matandang gumagamot at dating kaagapay ni Kaloy, ay nagmistulang abandonado. Nang marating nila ang gitna ng baryo, naroon ang malaking punong nara. Ang tinabas ng mga dayong pumasok ilang linggo na ang nakalipas. Dito, sinabing nahimlay ang espiritu ng kalikasan ng baryo, ang pinagmulan ng balanset kasaganahan. Ngayon ay may malalim na hukay na lamang. Wala na ang ugat. Wala na ang kaluluwa ng lupang iyon. Dito lumitaw ang isang anyo mula sa dilim ng anino. Isa itong lalaking matangkad, payat, at may mahahabang kuko na parang bakal. Ang balat nito ay tila abo. Ang matay wala ni isang puti, itim sa itim. "Kay tagal kong natulog," anas ng nilalang. "Ngayon, magpapakain na ako sa takot ng mga tao. Babalutin ko sa usok ang bawat kalooban. Lalasunin ko ang hangin. Lalanguin ko ang dugo ng inyong kasaysayan. Di ka makalulusob hanggat ako'y narito." Sigaw ni Kaloy habang itinaas ang kanyang medalyon. Sumiklab ito ng pulang liwanag. Ngunit tumawa ang nilalang. "Anak ka ng magsasakang bumigo sa aking sumpa. Ngayon, ikaw naman ang mawawasak." Iwinasiwas ni Kaloy ang kanyang medalyon at sa kanyang pulso ay lumiwanag ang agimat ng hangin. Tumakbo siya ng mabilis, kasing bilis ng hangin. Sa bawat hakbang ay humuhuni ang mga dahon at sa kanyang likuran ay naiwan ang alingaw-ngaw ng galit na kalikasan. "Alinga, ngayon na!" sigaw niya. Itinaas ng dalaga ang kanyang baston. Mula sa lupa, sumibol ang mga ugat na baging. Pinulupot nila ang nilalang, ngunit agad iyong napunit. Ganon kalakas ang espiritu ng kadiliman. Habang nagpapatuloy ang labanan, si Bagani ay tumalilis papasok sa isang bahay. Ilang saglit lang ay bumalik ito. May dalang isang maliit na kahon na yari sa kahoy na may ukit ng araw at buwan. Ang kahon ng mga butil ng liwanag, ani Alinga. Ito ang huling regalong iniwan ng mga diwata sa baryong ito. Bumuka ang langit, kumidlat, lumindol. "Magkaisa tayo," sigaw ni Alinga. Ipinatong ni Kaloy ang kanyang medalyon sa ibabaw ng kahon. Isinunod niya ang 3 agimat. Si Alinga ay tumula sa wikang matanda at si Bagani ay tumahol ng sunod-sunod, tila nagiging tulay sa pagitan ng mundo ng hayop at espiritu. Mula sa kahon ay lumabas ang liwanag, puting ningning na bumalot sa buong baryo. Nagsilabasan ang mga tao mula sa kanilang mga tahanan, namangha sa liwanag na iyon. Ang nilalang sa gitna ng baryo ay tila nasusunog sa ilaw. "Ah!" sigaw nito habang unti-unting nagiging abo. Ngunit bago ito tuluyang naglaho, binigkas nito ang huling babala. Hindi pa ito ang katapusan. Ang araw ng itim na buwan ay darating at ako'y babalik sa anyo ng isa sa inyo. Tumahimik ang paligid. Humigpit ang hawak ni Kaloy sa kahon. Hindi pa tapos ang lahat. Pagbalik sa bahay ni Kaloy, sinalubong siya ng kanyang ina, umiiyak sa tuwa
at ang kanyang mga kabaryo ay nagbigay pugay sa kanya, kay Bagani at kay Alinga. Ang liwanag ng kahon ay patuloy na umiilaw sa gitna ng baryo. Ibinabalik ang sigla ng mga pananim, ang lamig ng tubig sa poso at ang buhay ng mga hayop. Ngunit sa gabi, habang nag-iisa si Kaloy sa kanyang silid, napansin niyang may aninong dumaan sa bintana. Hindi ito hayop, hindi rin tao. Tila paalala lamang iyon na ang dilim ay hindi tuluyang nawawala. Sa paanan ng kama niya, si Bagani ay gising pa rin, nakatingin sa madilim na sulok ng kwarto. "Handa tayo, Bagani," bulong ni Kaloy. "Ano man ang dumating, tayo'y lalaban." Lumipas ang ilang linggo mula nang masugpo ni Kaloy at ng kanyang mga kaagapay ang nilalang ng dilim. Unti-unti nang bumabalik ang sigla sa baryo. Ang mga palayan ay muling namumulaklak. Ang mga inang dating nangayayat ay muling nagiging malusog. At ang mga hayop na dati halos di makakain ay nagiging masigla. Ngunit sa kabila ng mga ngiti ng kanyang mga kabaryo, si Kaloy ay hindi mapalagay. Tuwing gabi, nananatiling gising si Bagani, tila may inaamoy sa hangin. Isang linggo pa lamang mula nang lumitaw ang aninong dumaan sa bintana ng kanyang silid, at ngayon ay araw-araw na itong nararamdaman ni Kaloy, ang malamig na hininga ng panibagong panganib. Nakatanggap rin siya ng mensahe mula kay Alinga gamit ang isang ibong dumapo sa kanyang bintana. Sa balumbong papel ay nakasaad, "Kaloy, darating ang araw ng itim na buwan. Maghanda ka. Ang kaaway na darating ay hindi mula sa labas, kundi mula sa loob. Alalahanin mo ang babala ng nilalang ng kadiliman." Bumigat ang dibdib ni Kaloy. Isa sa atin. Sa 12 gabi ng buwan, nagtipon ang mga matatanda ng baryo sa dambana ng liwanag, isang lumang silungan sa gilid ng bundok na tanging binubuksan lamang sa oras ng matinding kagipitan. Dito nila iniingatan ang mga lumang kasulatan, ritual at ang huling apoy ng diwata, isang apoy na hindi namamatay kahit ulan o bagyo. Nandoon si Kaloy, Bagani at si Alinga na bumalik mula sa pusod ng kabundukan. Nasa gitna sila ng pagpupulong nang biglang bumalot ang malamig na hangin. "May dumarating," bulong ni matandang Eustaquio, ang pinakamatandang albularyo sa baryo. Hindi pa man sila nakakakilos ay biglang napundi ang apoy sa dambana. Kasabay noon, bumalot ang itim na ulap sa kalangitan. Lumantad ang itim na buwan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Kaloy ang buwan na kulay uling. Sa halip na magbigay ng liwanag, tila ito ang kumakain sa lahat ng sinag ng gabi. Mula sa gitna ng dambana ay biglang umalimbukay ang usok. Lumitaw ang isang matandang babae, hubad ang paa, may puting buhok, at ang balat ay tuyo at balot ng itim na ugat. "Mga hangal," anas ng matanda, "kayo ang nagpakawala sa akin. Sa pagbukas niyo ng kahon ng liwanag." "Aling Iska?" sigaw ng isa sa mga taga-baryo. Si Aling Iska, ang matandang tahimik na nakatira sa dulo ng sapa. Laging abala sa paghahabi, halos hindi na lumalabas ng bahay. Noon pa man ay iniisip ng ilan na may taglay siyang lihim. Ngunit ngayon, hindi na siya si Aling Iska. Siya si Tanay, ang babaeng sumanib sa dilim, ang lihim na tagasunod ng nilalang na sinugpo ni Kaloy. "Habang abala kayo sa laban sa ibabaw ng lupa," ani si Tanay, "ako ay bumaba sa ilalim. Ako ang naging sisidlan ng kanyang kaluluwa. At ngayong araw ng itim na buwan, ako ang magiging daan ng kanyang ganap na pagbabalik." Tumindig si Kaloy. "Hindi mo makakamit ang layunin mo." Itinaas niya ang kanyang medalyon, ngunit biglang namatay ang ningning nito. "Hindi mo kayang gamitin ang agimat sa ilalim ng itim na buwan, hangal na bata," sabi ni si Tanay. Ngunit bago pa ito tuluyang lumapit kay Kaloy, lumundag si Bagani
at kinagat ang braso ng matanda. Napasigaw si Tanay at sa saglit na iyon, bumalik ang ningning ng medalyon. Sabay-sabay na tumayo ang mga matatanda at binigkas ang sinaunang dasal ng proteksyon. "Lumuhod tayo sa liwanag," sigaw ni matandang Eustaquio. Ang apoy ng diwata ay muling nagliyab. At sa liwanag nito nakita ni Kaloy ang anyo ng si Tanay na unti-unting nagbabago. Ang balat ay nagiging itim, ang mata ay nagiging pula, at mula sa kanyang likod ay sumisibol ang mga pakpak na parang mula sa uwak. Muling sinugod ni Bagani ang halimaw, ngunit tinamaan ito ng itim na usok. "Bagani!" sigaw ni Kaloy. Agad niyang sinalo ang asong bumagsak. Nakita niyang may sugat ito sa tagiliran at dahan-dahan itong humihina. Sa galit, hinawakan ni Kaloy ang kanyang 3 agimat, hangin, apoy, tubig, at sabay-sabay itong lumiwanag. "Sa ngalan ng baryo ng liwanag, sa ngalan ng aking ama't ina, sa ngalan ng aking kaibigang hayop, ako ang magtatapos sa sumpa mo." Mula sa kanyang mga palad ay sumabog ang isang alon ng enerhiya. Hangin na humahampas, apoy na nagliliyab, tubig na umaagos sa ere. Tinamaan si Tanay. Nang isa ito, nagsisigaw. Ngunit sa huling sigaw ng kanyang pagkatao, bumuga siya ng isang itim na aninong lumipad pa itaas. Ang kaluluwa ng nilalang ng kadiliman. Ngunit bago ito tuluyang makalipad sa kalangitan, isang asul na liwanag ang tumama dito. Ang kahon ng liwanag na naiwan sa gitna ng dambana ay biglang bumukas. Ang nilalang ay nilamon ng kahon at muling isinara. Tumigil ang hangin. Ang itim na buwan ay unti-unting nawala. At ang normal na buwan ay muling sumikat. Agad na dinala ni Kaloy si Bagani sa loob ng kanyang bahay. Nilapatan ito ng lunas gamit ang isang timpladang ibinigay ni Alinga at binantayan niya ito buong gabi. "Salamat, Bagani," mahina niyang sambit habang hinihimas ang ulo ng kanyang matalinong kaibigan. "Dahil sa iyo, may pag-asa pa ang baryo at kahit kailan hindi ako mag-iisa." Sa labas, tahimik na ang baryo. Ngunit ang puso ni Kaloy ay muling handa sa anumang susunod na pagsubok. Dahil alam niyang ang laban para sa kabutihan ay hindi kailanman natatapos. Kinabukasan matapos ang araw ng itim na buwan, tila muling huminga ang buong baryo. Ang mga ibon ay umaawit. Ang mga palay ay muling kumakaway sa hangin. At ang mga tao ay may ngiti na namumutawi sa kanilang mga labi. Akala ng lahat ay tapos na ang lahat. Akala ng lahat ay nagwagi na ang liwanag laban sa dilim. Ngunit sa puso ni Kaloy may natitirang kaba. Habang nakaupo siya sa tabi Bagani, na ngayoy muling nakakalakad ngunit may kaunting panlalata pa rin, ay tumambad sa kanyang harapan si Alinga na tila may dalang mabigat na balita. "Kaloy," anya, "ang nilalang na iyon, ang kaluluwang tinangka tayong lamunin kagabi, ay bahagi lang ng mas malaking banta. Isa lang siyang alagad. May mas malakas pa." "Mas malakas pa?" tanong ni Kaloy habang napakapit sa medalyon niya. Tumango si Alinga. Sa ilalim ng bundok kulimlim, may natutulog pa. Ang tunay na pinuno ng mga nilalang ng kadiliman. Si Lam-Angit, ang hari ng anino, ang ginising noong panahon ng paglapastangan sa kalikasan at kadalisayan. At ngayon, unti-unti siyang bumabangon. Sa gabing iyon, sabay-sabay na naginip ang lahat ng matatandang albularyo ng baryo. Sa kanilang panaginip, isang madilim na kuweba ang kanilang tinahak, at sa dulo nito ay isang dambuhalang nilalang na ang katawan ay tila usok na may hugis at ang mata ay parang apoy sa ilalim ng dagat. Sa bawat hakbang ng nilalang, gumuho ang lupa at lumilipas ang liwanag. Nagising silang lahat ng sabay-sabay, pawis na pawis at nanginginig. "Si Lam-Angit ang nakita ko,"
Bulong ni matandang Eustaquio. Siya na nga. Bumuo si Kaloy ng isang panibagong grupo. Sina Alinga, matandang Eustaquio, si Apo Kalbo mula sa kabilang baryo, at ilang batang magsasaka na piniling matutong gumamit ng agimat. Tinuruan sila ni Kaloy kung paano paghaluin ang lakas ng kalikasan. Dahon ng lagundi bilang pangontra sa sumpa, ugat ng balete para sa lakas, at pinatuyong balat ng ahas bilang proteksyon sa isipan. Ginising din ni Kaloy ang Apo ng Bato, isang sinaunang agimat na sinasabi nagpapalakas ng loob at nagpapalinaw ng isip sa harap ng panganib. Nakalibing ito sa ilalim ng dating pinuno ng mga albularyo at ngayon ay napasa na sa kanya. Habang ang iba'y nag-eensayo, si Bagani ay muling bumalik sa kagubatan. Sa loob ng 3 araw, hindi ito nasilayan. Ngunit sa pagbabalik nito, dala nito ang ilang puting buhok ng isang hayop. "Ano to, Bagani?" tanong ni Kaloy. Tumahol si Bagani ng mahina at biglang lumitaw sa likuran nito ang puting lobo ng kanluran, isang mailap na nilalang na sinasabing bantay ng balanse sa pagitan ng tao at kalikasan. Ang puting lobo ay tumingin kay Kaloy at biglang yumuko. "Ibig sabihin," bulong ni Alinga, "kinilala ka na ng kalikasan bilang tagapagtanggol." Sa pagsapit ng hating gabi, tinunton nila ang daan patungong bundok kulimlim. Bitbit nila ang mga agimat, dasal, tapang, at pananalig. Sa kanilang pagdating, tumambad ang isang kuweba na may hugis bunganga ng halimaw. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ng malamig na hangin at boses na tila galing sa ilalim ng balon. "Kayong mga nilikha ng liwanag, bakit niyo ako ginagambala?" Tumindig si Kaloy sa gitna ng dilim. "Narito kami hindi para patayin ka, kundi para pigilan kang sirain ang mundo ng mga tao." Mula sa kadiliman, unti-unting lumitaw si Lamanggit. Ang anyo nito ay halos hindi kayang unawain. Ito'y ulap na may laman, usok na may galamay, ilaw na may anino. Isang halimaw na hindi likha ng katawan, kundi ng kasakiman ng puso ng tao at ng mga kasalanang matagal nang hindi na pagbabayaran. Mabilis ang laban. Sa isang iglap, sumalakay si Lamangit. Ang mga albularyo ay tinamaan ng enerhiyang nagpapahina ng isip. Sina Apo Kalbo at Alinga ay bumagsak, habang si matandang Eustaquio ay pilit ipinaglalaban ang kanyang hininga. Si Kaloy at Bagani magkatabi ay sumugod. "Bagani, sa kanan!" sigaw niya. At tila tao ang aso, sinunod nito ang utos. Habang si Kaloy ay inilabas ang 3 mutya: hangin, apoy at tubig. Sa ngalan ng lahat ng nabubuhay sa ilalim ng araw, sa ngalan ng pawis ng mga magsasaka, sa ngalan ng mga hayop at halaman, biglang bumalot sa kanya ang liwanag. Isa itong puting apoy galing sa loob ng kanyang puso. At sa huling sandali, isinalpak niya ang lahat ng mutya sa kanyang dibdib. Isang sakripisyo ng katawan para sa kabutihan ng nakararami. Sumabog ang liwanag. Si Lamangit ay napasigaw, napunit, at unti-unting nilamon ng liwanag. Ang kuweba ay nag-alog. Tumigil ang lahat. Umalingaw-ngaw ang katahimikan. Sa pagbukas ng kanyang mga mata, nakita ni Kaloy si Bagani, nakahiga sa kanyang tabi, sugatan ngunit buhay. Ang puting lobo ay nakabantay sa may pintuan ng kuweba, tila sinisigurong ligtas na ang lahat. Nagpasya silang isara na ang kuweba ng bundok kulimlim gamit ang panibagong selyo, isang sagradong bato, pinuno ng dasal at panata. Inukit nila sa bato ang mga salitang, "Sa pagitan ng liwanag at dilim, kailan may pipiliin ko ang kabutihan." Pagbalik sa baryo, sinalubong sila ng masigabong palakpakan, yakap at luha ng pasasalamat. Lumipas ang ilang buwan. Si Kaloy ay naging ganap ng pinuno ng mga albularyo. Hindi na siya basta batang magsasaka. Siya ay tagapagtanggol, tagapaghilom at gabay ng baryo.
Si Bagani, bagamat may mga pilat at bahagyang paika-ika, ay naging bantay ng silangan ng baryo. Wala ng aso na mas hinangaan pa. At sa gitna ng kanyang sakahan, habang sinisinaga ng araw at hinahaplos ng hangin ang kanyang mga palay, napangiti si Kaloy. Hindi ko man ginusto ang lahat ng ito, wika niya. Pero kung ito ang kapalaran ko, tatanggapin ko. Dahil ang tunay na lakas ay hindi sa lakas ng katawan, kundi sa tapang ng puso. Wakas.